Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Si Ceres ay isang simpleng lalaki, hanggang sa isang araw ay magising siya na may kakaibang kakayahan mula sa isang sistema na parang ultimate chick magnet. Ang sistema na ito ay tumatarget ng mga tao, at kapag nakalock on na, napupuno ang target ng sobrang damdamin para kay Ceres. Sa kasalukuyan, nakatitig siya sa isang nakakatakot na babaeng demonyo na siyang nagpapanginig sa takot sa buong team niya. Nasa isang misyon sila para talunin ang mga demonyo, pero nagkamali ang sistema sa pagtukoy ng hirap ng quest. Ang lugar na napasok nila ay puno ng mga halimaw na mataas ang level. Nasa harap ni Ceres ang isang babaeng demonyo. Hindi lang siya basta nakakatakot, siya si Princess Yug, anak ng Demon King, at halatang inip na inip sa pakikipaglaban sa mga tingin niya ay mahihinang tao. Binitawan niya na parang basahan ang isa sa mga kasama ni Ceres, habang tinatawag na mahina at walang silbi ang mga human heroes. Habang pinag-aaralan ni Princess Yug ang mga taong lumalaban sa kanya, napagpasyahan niya na wala ni isa mang kayang lumaban sa kanya. Sa dami ng taon niyang nabuhay, wala pa siyang nakitang matapang na tao na may lakas ng loob na harapin siya. Habang nanginginig sa takot ang mga tinatawag na Heroes of Humanity, si Bella, na isang D-class hero, ay hingal na hingal, pagod na pagod, at sinasabi kay Ceres na iwan na siya. Naniniwala siyang sobrang lakas ni Princess Yug at hindi nila ito kaya, lalo na't si Ceres ay kilala bilang isang trash tier F-grade hero. Pero si Ceres, may tapang. Lumapit siya kay Princess Yug na parang kaya niyang lumaban. Sa paniniwala niya, kaya niya. Paano raw siya tatakbo kung gusto niyang siguraduhin ang kaligtasan ng syudad? Samantala, si Princess Yug ay nag-stretch na parang nasa yoga class lang. Oo, maganda siya at malaki ang kanyang bulubundukin. Pero naiinis siya, sobrang hina raw ng mga tao na nakakaboring. Halos hindi tumagal ng 5 minuto ang laban at nawalan na siya ng gana. Dahil sa sobrang laki ng chocolate heels ni Princess Yug, nagkaroon ng nosebleed si Ceres. Samantala, nagulat si Bella na patuloy pa ring lumalaban si Ceres kahit na malinaw namang kaya silang pulbasan ng demonyo. Hinimok ni Bella ang buong team na umatras. Hindi raw kakayanin ng katawan niya ang malakas na aura na nanggagaling kay Princess Yug kahit malayo siya sa mismong labanan. Alam niyang kapag lumaban sila, siguradong ubos ang buong team nila. Kaya sinabi niya na maghanap sila ng paraan para tumakas. Habang chill na chill si Princess Yug, kailangan pa siyang paalalahanan ng isa niyang orc goon na may natitira pang isang maliit na tao na nakatayo at handang lumaban. Lumingon siya at napansin na may isa pang nukulat na tao na gusto siyang labanan. Bigla na lang nagbago ang mood ni Princess Yug mula pa cute papuntang psycho, at umatake siya kasama ang kanyang mga tauhan. Sobrang bilis nila kumilos, at ang mga goblins ay may matataas na kalidad ng armas at armor. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit natatalo ang mga tao sa kanila. Habang sumugod si Princess Yug kay Ceres ng mabilis, sinabi niyang gagamitin niya ang ulo ni Ceres bilang kopota ng alak para sa hari, dahil naghahanap siya ng regalo. Sa isip niya, si Ceres ang perfect candidate para maging wine glass. Kahit alam ni Ceres ang lahat ng panganib, hindi siya natakot. Nag-login siya sa kanyang sistema at tinarget mismo si Princess Yug. Ginamit niya ang isang atake na tinatawag na I Love a Chow Chai. Nang i-activate niya ito, biglang lumabas ang kakaibang enerhiya sa paligid niya. Nasa harap niya si Princess Yug, na hindi alam na nilock on na siya ni Ceres.
Patuloy pa rin siya sa pag-charge kay Siris na nakangiti pa. Maya-maya lang, lumapit si Princess Yug kay Siris na parang puputulan na ang ulo niya. Noon biglang nag-activate ang epekto ng sistema ni Siris, pero walang malinaw na epekto na nangyari kay Princess Yug. Sa kabila nito, tinaas niya ang kamay at itinuloy ang atake. Umabot ang mga kamay niya sa ulo ni Siris, at nakatayo si Siris doon na seryoso ang itsura. Biglang lumapit si Princess Yug sa mukha ni Siris at binuksan ang bibig para ipakita ang malalaking pangil. Habang palapit ng palapit ang mukha niya kay Siris na parang kakagitan at papatayin siya, bigla na lang siyang humalik kay Siris imbis na patayin ito. Nilalaro niya ang buhok ni Siris at patuloy siyang hinahalikan. Bigla ring lumitaw ang system at ni-rewardan si Siris ng 100 attack points dahil lang sa halik na iyon. Ang kakaibang skill ni Siris mula sa sistema ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang kakayahan sa labanan. Sa background, napasigaw si Bella at iniisip kung ano ang ginagawa ni Siris. Napasabi si Bella na ang gago ni Siris at isa siyang tarantado sa kanyang mga ginagawa. Samantala, napansin ng isa sa mga goblins kung ano ang nangyayari at nagtanong kay Princess Yug kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Habang naguguluhan ang mga goblins at hindi handa, si Siris, na boosted dahil sa biglang dagdag ng stat mula sa halik, ay nakabagsak ng 3 halimaw sa isang hampas lang. Napagtanto bigla ni Princess Yug kung ano ang nangyayari at nagulat siya. Umatras siya bigla, halatang naguguluhan. Tumalon siya palayo kay Siris para ayusin ang sarili at intindihin ang sitwasyon. Seryoso pa rin ang mukha ni Siris, pero halata sa hitsura niya na nag-enjoy siya sa halik. Pinunasan niya ang bibig niya ng mayabang habang si Bella sa background ay muntik ng himatayan sa init at gulo ng pangyayari. Wala nang nasabi si Bella kundi namumula lang siya. Samantala, litong-lito si Yug. Papapatayin niya na sana si Siris, pero ngayon, parang nasa romantic drama na silang dalawa. Alam lang niya na dapat niyang patayin si Siris, pero nauwi siya sa paghalik dito. Nakatayo si Siris na parang isang noble knight at nagdedeklara na handa siyang magsakripisyo para sa lungsod at kaligtasan ng mga tao, kahit ibig sabihin ay ayalay ang buong katawan niya, isa sa pinakadrama na, take one for the team, sa kasaysayan ng manhwa. Nag-uusap-usap na ang mga tauhan ni Yug, naguguluhan dahil may mga chismis na may sekretong boyfriend daw ang prinsesa ng mga demonyo, pero hindi nila inasahan na tao pala iyon. Samantala si Siris ay nasa background at sumisigaw na parang baliw, handang lumaban. Biglang lumitaw ang isang goblin at sumigaw sa iba dahil galit na galit ito sa ideyang baka nakikipagrelasyon ang prinsesa sa isang tao. Galit siya na may mga nagdududa sa pagmamahal ni Yug para sa Demon King at sinabing tanging mga maruruming tao lang ang nagkakanulo, hindi mga halimaw. Samantala, stress na si Princess Yug. Kung malalaman ng Demon King ang nangyaring halikan, siguradong mabibigat na parusa ang aabutin niya. Pero kahit ganoon, naguguluhan siya dahil mabilis ang tibok ng puso niya parang kinikilig. Lumitaw sa system status na ang agitation value niya ay 15%. Dahil sugatan ang kanyang pride at magulo ang nararamdaman, nagpa siya si Princess Yug na tapusin na ang laban at ipinatawag niya ang kanyang mga mandirigma para labanan si Siris. Walang pag-aalinlangan, kumari pa ng takbo ang mga goblins dala-dala ang kanilang mamahaling armas at armor. Pero si Siris, tulad ng isang tipikal na bida sa anime, hindi ginamit ang system lock sa kanila. Hinarap niya sila ng direkta. Nakatayo siya ng matapang, handa sa depensa, habang hinihintay ang kanilang atake. Biglang lumitaw ang isang malaking orc at tinangkang hatawin si Siris ng malaking palakol.
Sa tingin ng orc, parang langgam lang si Siris na may hawak na laruan na espada. Pero kahit ganoon, hindi umatras si Siris. Sa kabila ng laki ng orc, seryoso si Siris sa kanyang tindig at inihanda ang espada para salubungin ang atake. Nablock niya ang malakas na atake ng orc, pero agad na nagkapira-piraso ang bulok niyang espada. Tumalsik ang mga piraso ng espada habang bumaon sa lupa ang palakol ng orc, dahilan para mabasag ang lupa. Agad namang nakailag si Siris mula sa debris. Saglit na tumingin si Siris sa kanyang espada at nalungkot, dahil isang hampas lang ang nagpabagsak dito. Alam niyang wala siyang pera para bumili ng matinong kagamitan. Habang tinitingnan niya ang espada, biglang dumami ang kalaban. Habang pinupulot pa ng orc ang palakol nito, isa pang orc ang dumating at sinugod siya, dala-dala ang isang armas na 10 beses ang laki kaysa sa espada ni Siris. Nang papalapit na ang sandata, yumuko si Siris ng mabilis, parang nakasalalay ang buhay niya roon, na totoo naman. Habang iniisip niya na hindi tumaas ang depensa niya, pero tumaas naman ng 100 points ang attack power niya. Dahil dito, kontra-atake agad siya gamit ang kanyang bulok na espada at sa isang maswerteng tama, nahati niya sa isang hiwa ang sandata ng kalaban. Napatulala ang orc kung paano nangyari iyon. Akala niya kontrolado na niya ang laban at makakapagpahinga siya sandali, pero biglang may sumugod na isa pang orc mula sa likod at hinampas siya, parang gusto siyang patayin na parang may utang siyang malaki. Mabuti na lang, mabilis na napansin iyon ni Siris at mabilis siyang kumilos. Sinimulan niyang ihampas ng paulit-ulit ang bulok niyang espada ng buong lakas at nakatama siya ng isang malakas na tama na nagpabagsak sa orc at sabay na nabasag ang lupa. Nanatiling tulala si Bella, hindi ito ang manhwa na akala niyang papasukan niya. Nagulat siya na napalipad ni Siris ang halimaw at alam niyang hindi ito ang lakas na dapat taglayin ng isang F-grade adventurer. Sa kabila ng lahat, napagtanto ni Siris na halos wala pa siyang naidulot na pinsala sa halimaw. Sa isip niya, dapat sana ay nahati niya sa dalawa ang kalaban. Nakita niya ang orc na papalapit muli sa kanya na may sugat sa dibdib, iyon lang ang nagawang pinsala ni Siris. Halatang galit na galit ang orc na nalipad ng ilang metro. Pagkatapos nito, bumaligtad ang sitwasyon at naging mas baliw. Tumalikod si Siris at nakita niya ang imposibleng mangyari. Mula sa kalangitan, bumagsak si Princess Yug na parang meteor. Mas malaki pa ang mga hita niya kaysa sa inaasahan ni Siris. Dahil sa sobrang gulat, hindi nakapaghanda si Siris ng tamang depensa. Wala na siyang nagawa kundi protektahan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay habang ibinaon siya ni Princess Yug sa lupa. Nagkaroon ng malaking shockwave mula sa pag-atake na nagmistulang pagsabog ng mga bato, debris, at enerhiya. Naitulak si Bella palayo ng lakas ng alon, hindi niya naipagtanggol ang sarili. Samantala, tinatitigan ng mga demonyo ang pagsabog ng may pananabik, alam nilang walang makakatalo sa kanilang prinsesa. Pagkatapos ng alikabok at pagsabog, nakita si Siris na nakadikit sa lupa at naiipit sa pagitan ng dalawang malalaking loaf bread ni Princess Yug. Alam ni Siris na siguradong patay na siya. Isang tauhan ni Yug ang humanda na para tuluyan siyang patayin. Tumakbo ang goblin papunta kay Siris, hawak ang kanyang palakol, at handang ibigay ang final blow. Pero biglang inilabas ni Yug ang kanyang buntot at inihampas ito. Tinamaan ang goblin at napalipad ito palayo mula sa lakas ng hampas. Ang kawawang goblin ay tumalsik palayo habang ang iba pang mga orc ay nagtataka na naman kung ano ang nangyayari. Habang nakikita ni Yug na bumagsak ang orc sa lupa sa likod niya, tinanong siya ng isa pang orc kung ayos lang ba siya.
Pinutol ni Yug ang tanong ng orc at biglang iniutos sa lahat na tumigil. Sabi niya, siya na mismo ang haharap kay Siris at papatayin ang kahit sinumang hindi susunod sa utos niya. Pagkasabi nito, napangiti siya ng nakakatakot at sinabi sa lahat na tuturuan niya ang tao ng leksyon siya mismo. Nag-cheer ang mga orcs na parang nanunood ng paborito nilang palabas. Nag-iba pa lalo ang itsura ni Yug at parang talagang tatapusin na niya si Siris gamit ang kanyang mga ngipin. Mahigpit niyang hinawakan ang ulo ni Siris habang si Siris ay tahimik na nananalangin ng kanyang huling dasal habang sinasabi ni Yug na itadakimuso. Pero imbis na kagatin siya, kinagat lang ni Yug ng dahan-dahan ang tenga niya, habang dumadaloy ang laway niya pababa sa mukha ni Siris. Hindi natuwa si Siris. Pilit niyang hinahawakan ang dignidad niya, kahit na tuloy-tuloy ang pag-buff sa kanya ng system para sa pagtiis niya sa nangyayaring ito, kung ano man ito. Tinitingnan niya ito bilang marangal na sakripisyo para sa mga tao. Pero halata na nag-e-enjoy na rin siya dahil bigla siyang ngumiti at namula ang pisngi. Para sa kanya, kumpara sa kaligtasan ng syudad, wala nang halaga ang kahihiyan na ito. Si Yug naman ay parang nalilito na. Nahuhulog na yata ang loob niya at hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya alam kung bakit ginagawa niya ang ganitong bagay sa isang tao. Habang kinakagat-kagat ni Yug si Siris, namumula at umuungol si Siris. Hindi na niya makontrol ang sarili. Biglang nadagdagan si Siris ng agility dagdag 120. Maski ang mga orcs ay naguguluhan. Hindi nila alam kung ano ang dapat maramdaman. May ilan na iniisip na isa lang itong masalimuot na torture technique. May iba namang iniisip na baka hinahanap lang ni Yug ang kahinaan ni Siris kaya huwag daw basta-basta mag-assume ang iba. Sa puntong iyon, ngumiti si Siris at naisip niyang sapat na ang taas ng kanyang stats para gumawa ng hakbang. Sinubukan niyang saksakin si Yug sa likod at hinampas ang kanyang sirang espada. Napasigaw ang mga tauhan ni Yug para mag-ingat siya, pero hindi naman tuluyang na-distract si Yug. Hinuli niya ang braso ni Siris gamit ang kanyang buntot. Binalot ng buntot niya ang braso nito. Hinawakan ni Yug ng mahigpit ang leeg ni Siris. Sa isip ni Siris, hindi pa rin sapat ang lakas niya at hindi niya pa rin kaya. Binangga ni Yug si Siris sa pader. Iniisip ng mga tauhan niya na mukhang seryoso na ulit si Princess Yug. Sa isip ni Yug, kakaiba raw ang pakiramdam ng katawan niya. Para raw siyang naiinitan. Kailangan niyang pigilan ang nararamdaman niya. Habang nakadikit si Siris sa pader, nagsimula ng mag-rant si Yug. Sabi niya, masyado raw mayabang ang mga tao at naglalakas loob na kaya nilang talunin siya. Hinawakan niya si Siris sa kanyang armor. Nakakatakam ang hitsura ni Yug habang inilalabas niya ang kanyang dila. Halatang may balak siyang gawin kay Siris. Gusto niyang habarin ang mga damit nito. Hinawakan ni Yug ang armor at mga damit ni Siris. Para patunayan ang punto niya, winasak niya ang natitirang armor ni Siris. Nawasak ang kanyang body armor, pati na ang kanyang shirt at leg armor. Pero habang nagagalit siya, halatang tinatitigan niya rin ang katawan ni Siris. Gusto niya talagang makita ang katawan nito. Ang mga tauhan niya ay umaasang tapusin na ni Yug ang laban. Nagsisigawan sila dahil takot sila sa galit ng kanilang reyna. Alam ni Siris na wala siyang laban kung umatake na si Yug ngayon, ito na marahil ang katapusan niya. Nakita niyang wasak na ang lahat ng armor niya. Nakita niyang umaabot na ang kamay ni Yug sa kanya, nagulat siya sa ginagawa nito. Si Siris ay naglalaway at nagkakaroon ng internal battle. May nangyayari sa loob ng puso ni Yug. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kaya niyang pigilan ito at kaya niyang tiisin.
Nagdasal si Siris para sa lakas ng loob, pero pinapinsan siya ni Yug at naramdaman niyang parang ang bigat-bigat ng katawan niya. Habang nakabuka ang bibig ni Siris, lumapit pa si Yug habang nakadagan sa kanya. May ginawa si Yug kay Siris. Sabihin na lang nating sobrang lapit nila. Napagtanto ni Siris na wala na siyang laban sa mga halimaw na ito. Pero nagpapapogi pa rin siya na ginagawa niya raw ito para sa ikabubuti ng lahat. Samantala, tulala na si Bella. Wala na siyang maintindihan. Hindi na ito mukhang normal na labanan. Nahihiya siya at naguguluhan. Nagiging matapang si Siris at nagpasya na oras na para i-max out ang kanyang stats. At hindi mo akalain, pumayag ang system. Hinawakan niya si Yug sa leeg, at sa isang napakadramang sandali, binigyan siya ng 12 stat boosts. Naguguluhan ang mga tauhan ni Yug habang patuloy na tumataas ang stats ni Siris at tumataas din ang ibang bagay sa loob ng pantalon niya. Hindi lang stats ang tumaas, kundi pati na rin ang kanyang pipino. Wala na siyang armas ngayon. Biglang umabot na sa sukdulan ang kaguluhan, dumating mismo ang Demon King. Nakita niya kung ano ang nangyayari at literal na binitawan ang kanyang espada sa sobrang pagkabigla. Oo, ninakaw ni Siris ang babae niya, sa harap mismo niya. Si Princess Yug ay parang estatwa, tulala at namumula. Parang kagagaling lang niya sa masarap pero nakakahiyang karanasan. Samantala si Siris, parang nakaakyat na sa langit, nakangiti ng sobrang saya. Ang Demon King, si Bartley, ay parang nanakawan ng tax refund. Nagulat siya sa eksena at nabitawan ang kanyang espada. Namulat ang mga mata ni Bartley sa sobrang galit at pagkabigla, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Hindi umatras si Siris. Lahat ng skills at bonus values niya ay nadoble. Tumaas din ng isang level ang kanyang rank. Pinulot ng Demon King ang kanyang espada at binasag ang lupa. Sobrang galit niya at parang nagiging Super Saiyan. Hindi niya matanggap na isang payat na tao ang gumawa ng ganitong bagay sa kanyang mainit na reyna ng mga demonyo. Si Yug na ngayon lang na-realize ang nangyari. Nagmamadaling ipaliwanag sa kanyang hari na hindi iyon ang iniisip niya. Nasa likod niya si Siris na mukhang handang-handa at hindi uurong kahit kailan. Nang makita ng hari ang ginagawa ni Siris, bigla siyang nagalit ng todo. Galit na galit siyang sumigaw dahil nakita niyang inaagaw ng isang simpleng tao ang kanyang babae. Pakiramdam niya ay parang sasabog na siya sa galit. Sa isang iglap, sumugod ang hari kay Siris gamit ang sobrang bilis. Yumanig ang lupa habang diretso siyang lumalapit sa tao. Sobrang bilis ng hari kaya't nagliparan ang mga tipak ng bato sa iba't ibang direksyon. Pagdating ng hari sa kinaroroonan nina Siris at Prinsesa Yug, bigla niyang hinato si Siris gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng hataw, nabasag ang lupa sa ilalim nila at tumama ng matindi kay Siris. Wala nang nagawa ang prinsesa kundi ang manood. Sobrang lakas ng hataw ng hari kaya tumilapon si Siris pabagsak sa lupa. Matinding sakit ang inabot niya. Katabi niya si Bella, na parang iniisip kung tama ba ang lahat ng desisyong nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Pero kahit naguguluhan, nagtanong pa rin siya kung ayos lang ba si Siris. Habang pilit bumabangon, sinuri ni Siris ang sarili kung may sugat siya, sabay sinigurado kay Bella na kaya pa niyang lumaban sa hari ng mga demonyo. Sa pagsusuri niya sa pinsala at sitwasyon, kahit handa siyang lumaban, napagtanto niyang sobrang lakas ng hari. Dahil bigla na lang itong nasa harapan niya, may dalang napakatinding kapangyarihan sa pag-atake. Ang hari, na ang pangalan ay Bartley, ay biglang humarap kay Yug, galit na galit dahil pakiramdam niya ay naglalako na naman ito.
Lumalabas na minsan na palang niloko ni Prinsesa Yug si Bartley noon, at galit siya na inuulit na naman ito. Habang hindi makapagsalita si Yug, lumitaw ang system na ipinakita na si Bartley ay isang Demon Lord Level A. Ipinaalala ni Bartley kay Yug ang pangako nito na pakakasalan siya kapag niloko siya ulit. Nagtanong siya kung bakit naman tao ang napili niyang lokohin siya ngayon. Bago pa makapagtanong ulit si Bartley, biglang sumabog si Yug sa galit at sinigawan siya. Sinisisi siyang siya ang may kasalanan dahil palagi itong nahuhuli dumating. Napatahimik sa gulat pati ang ibang mga demonyo. Matagal nang tinitiis ni Yug ang sakit ng paghihintay kay Bartley na bumalik. Samantala, nakatitig lang si Bartley kay Yug na may halong kalituhan sa mukha, hindi niya alam ang totoong nangyayari sa paligid. Ang ibang mga goblin ay mukhang nagulat at litong-lito rin, hindi nila inakala na sisigawan mismo ng kanilang prinsesa ang hari ng mga demonyo. Sinisisi ni Yug si Bartley sa lahat ng nangyari, sabi niya kung dumating lang ito ng mas maaga, hindi sana lumala ang lahat. Ang nakakatawa pa, kahit siya ang nangaliwa, lumalabas na parang si Bartley pa ang masama. Habang nagsisisigaw si Yug sa kanya, nakatitig lang si Bartley, hindi makahanap ng salita para ipagtanggol ang sarili. Tuloy-tuloy ang galit ni Yug, sinasabi kay Bartley na napakatagal nitong bumalik. Nagtatanong siya kung ano ba ang ginawa nito noong panahong wala siya. Habang nagtatanong, lumalapit si Yug kay Bartley at itinuro siya na parang nang mamaliit. Tumalikod si Prinsesa Yug na parang nagtampo. Samantala, sinusubukan siyang suyuan ng hari, sinasabi na siya ang may kasalanan at natagalan lang siya dahil sa mga taong nagtatakbuhan. Nangako siyang hindi na ito mauulit at inaamin niyang mali siya sa mga pagkukulang niya. Nagulat ang mga orc sa sobrang lambot ng hari. Hindi nila akalaing makikita nila ang ganoong paglalamang mula sa kanya. Kahit nahalatang niloko siya ng prinsesa, siya pa rin ang humihingi ng tawad sa huli. Namangha ang unang goblin sa pagiging mapagpakumbaba ng kanilang hari. Samantala, masaya ang pangalawang goblin na single pa rin siya. Ang pangatlong goblin naman ay nagsabing nag-iisip na siyang umamin ng nararamdaman niya sa kanyang crush kinabukasan. Habang nangyayari ang away ng magkasintahang demonyo, nakita ni Siris ang pagkakataon na makatakas mula sa sitwasyon. Tumulong siya kay Bella na tumayo at inalalayan ito habang naglalakad sila palayo. Tinanong ni Bella kung kaya pa ba niyang maglakad at inialok ni Siris na buhatin siya sa likod. Tumanggi si Bella at sinabing bali lang ang kanyang binti pero kaya pa raw niyang maglakad mag-isa. Sa likuran, umiiyak ng todo si Prinsesa Yug habang sinusubukan siyang pakalmahin ng hari. Ang mga goblin ay nag-uudyok sa hari na ayusin niya ng maayos si Yug dahil baka siya pa ang saktan nito. Habang humahagulgol si Yug, inilabas niya ang ultimate weapon niya, ang pagiging victim. Nagsimula siyang umiyak ng malakas, sinasabing nasira ang dati nilang magandang relasyon dahil sa pakikialam ng isang tao. Doon niya tuluyang na-realize na si Siris nga ang dahilan ng lahat ng gulo. Tiniyak naman ng hari na tama siya at kasalanan ng tao na nasira ang kanilang pagmamahalan. Nagseryoso ng todo si Bartley, ang Demon Lord. Ipinahayag niyang tatapusin na niya ang buhay ni Siris dito mismo, ngayon din. Tumayo siya na may nakakakilabot na aura, habang inihahanda ang kanyang sandata, at tinanong si Yug kung malulungkot ba ito kung papatayin niya si Siris. Pero hindi siya pinigilan ni Yug. Sa halip, yamakap ito sa binti ni Bartley at ipinagtapat na ito lamang ang totoong mahal niya. Sinabi niyang kahit mamatay siya, mahal pa rin niya si Bartley. Lalo namang natuwa si Bartley sa deklarasyon ng pagmamahal ni Yug,
dahilan para mas lalo pa siyang gustuhing patayin si Sirius. Habang galit na galit pa rin si Bartley, sinigawan niya ang mga alipin niyang demonyo na nakatayo lang at nanunood na parang nanunood ng demon soap opera, sa halip na habulin ang mga tao. Isa sa kanila ang nauutal na nagsabing nag-utos si Hugh na huwag silang makialam kaya hindi nila hinuli sina Sirius at Bella. Sawang-sawa na si Bartley sa kalokohan. Bigla siyang naglaho gamit ang bilis na parang Diyos, dumiretso kay Sirius at Bella. Muli, nagliparan ang mga debris sa paligid habang natutulala ang lahat sa bilis ng hari ng mga demonyo. Habang naglalakad sina Bella at Sirius palayo, biglang nakaramdam si Sirius ng panganib at lumingon. Sa isang iglap, sumabog ang kisame nang bumagsak mula sa itaas ang Demon Lord na parang bulalakaw, handang putulin ang ulo ng taong nang-akit sa kanyang asawa. Hawak ni Sirius ang kanyang espada, sumisigaw na naruroon na naman ang Demon Lord para lumaban. Tumalon si Bartley pababa gamit ang matinding lakas at sumigaw kay Sirius, galit na inaakusahan siyang inakit ang kanyang pinakamamahal na prinsesa. Habang bumabagsak ang mga debris sa paligid, patuloy siyang nagsisigaw kay Sirius na may matinding aura. Habang pinapanood ito ni Sirius, itinulak niya si Bella palayo para mailigtas ito. Bago pa niya makita kung ano ang susunod na mangyayari, biglang nasa ere na si Sirius. Sa isang iglap, itinaas ni Bartley ang kanyang sandata at mabilis itong hinuto, kaya tumilapon si Sirius pataas. Sobrang lakas ng puwersa kaya naglabasan ng usok nang tamaan ni Bartley si Sirius. Sumigaw si Sirius sa sakit habang lumilipad siya sa loob ng kuweba, sugatan na agad mula sa naunang hampas. Hawak pa rin ni Sirius ang kanyang basag na espada, bumagsak siya ng sobrang lakas sa lupa, at napaungol ng mahina nang tamaan niya ang lupa. Si Prinsesa Hugh, na nasa di kalayuan, ay gulat na gulat sa nasaksihan niya. Halos hindi niya maaninag kung ano ang nangyari at kung ano ang ginawa ni Bartley sa kabilang panig ng kuweba. Pagkatapos ng pagbagsak, napagtanto ni Sirius na sobrang delikado na ang sitwasyon niya. Alam niyang nabalian siya ng ilang tadyang at hindi na niya kayang depensahan ang sarili mula sa kahit anong atake. Alam din niyang sobrang bilis ng kalaban na hindi niya ito makita kahit nakatingin siya. Batid niyang wala siyang laban dito at siguradong matatalo siya, at baka mamatay pa siya ng biglaan. Habang naiisip niya ang lahat ng ito, biglang bumilis ang hari papunta sa kinaroroonan nila ni Prinsesa Hugh. Sobrang bilis ni Bartley, parang isang sinag ng liwanag na lumalapit, may mga debris na lumilipad sa likuran niya. Sa isang iglap, nasa harapan na ni Sirius ang hari. Kita ni Sirius ang isang dambuhalang baboy na balot ng makapal na baluti sa harap niya. Umiindayog ang sandatang kasing ningning ng liwanag. Sumisigaw si Bartley na hahatiin niya si Sirius sa dalawa. Samantala, nakatingin lang si Sirius sa kanya, hawak ang basag na espada, hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa kalaban. Nakatingin ang hari sa kanya ng masama at sinasabi na ito raw ang napapala ng taong nang aakit sa prinsesa niya. Sa sobrang desperado, nakiusap si Sirius sa system na mag-lock-in ng kahit ano. Nagmamakaawa siyang gumawa ito ng kahit anong paraan para mailigtas siya. Biglang lumitaw ang dalawang kamay sa screen. Nakakatawa dahil ang pakiusap ni Sirius ay nagbunga ng pag-intervene ni Hugh, bigla niyang sinampal si Bartley ng sobrang lakas kaya lumihis ang buong atake nito. Napapalibutan si Hugh ng kulay ubing aura, na marahil ay kapangyarihan ni Sirius. Sa nangyaring sampal, nailigtas si Sirius dahil hindi tinamaan ng hari ang kanyang target. Naiwan si Bartley na hindi makapagsalita. Namamaga ang mukha niya mula sa sampal at iniisip niya ang kung ano-ano.
Litong-lito siya sa mga babae at kung paano sila mag-isip. Tumayo ulit siya sa harap ni Hugh at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa. Samantala, sinasamantala ni Ceres ang pagkakataon at tumatakbo na parang si Sonic the Hedgehog, kahit sugatan. Habang tumatakbo si Ceres, nawawala na sa sarili si Bartley. Umiiyak siya, dahil hindi niya matanggap na ang minamahal niyang kasintahan ay nagtaksil para lamang sa isang tao. Tumutulo ang luha ni Bartley habang hawak ang pisngi kung saan siya sinampal, at patuloy siyang nagtatanong kung bakit ito ginagawa ni Hugh sa kanya. Samantala, si Hugh, na halatang inaalihan ng kapangyarihan ni Ceres, ay nakatitig lang kay Ceres ng may pagmamahal. Tumunog bigla ang system na nagsabing, critical hit, na nangangahulugang nasaktan ng todo ang emosyon ni Bartley at na-convert ito bilang power boost. Naka-level up ng libre si Ceres. Pero alam ni Ceres na hindi ito ang oras para lumaban, kaya nagpatuloy lang siya sa pagtakas para mailigtas ang sarili. Si Hugh naman ay tuluyang nawawala sa sarili. Ipinahayag niyang gusto niya si Ceres ng pisikal at nagsimulang ihanda ang sarili para habulin siya. Samantala, sinusubukan ni Bartley siyang pigilan, sinasabing 5 minuto lang ang nakalipas mula nang sabihin nitong siya raw ang tunay na mahal ng prinsesa. Sobrang naguguluhan si Bartley at hinawakan niya ang kamay ni Hugh pero binawi ito ni Hugh at sinampal palayo ang kamay ni Bartley. Tumakbo si Prinsesa Hugh papunta kay Ceres ng buong bilis, sinasabing hindi na raw niya kayang tiisin ang malayo kay Ceres. Lumingon si Ceres nang maramdaman ang panganib at natuklasang si Prinsesa Hugh ang humahabol sa kanya. Narinig niyang sumisigaw ito, sinasabing gusto nitong lumaya kasama si Ceres. Paglapag ni Hugh kay Ceres, pinatungan niya ito ng sobrang bigat, na tila nagdurog na sa lahat ng natitirang tadyang ni Ceres. Sa ginawang iyon ni Hugh, mas lalo pang tumaas ang stat points ni Ceres habang nanunood si Bartley. Lubhang nagulat ang Demon Lord, kaya napaluhod ito. Nil-8 siya ni Hugh, sinasabing walang karapatan ang hari na istorbohin sila, at tuluyang nawasak si Bartley sa nakita. Habang nakadagan si Hugh kay Ceres, patuloy na tumataas ang mga stats ni Ceres, nadagdagan siya ng dagdag 180 vitality, dagdag 140 concentration, dagdag 210 attack power, dagdag 140 perception, at dagdag 230 agility. Habang nanunood, sinabi ni Bartley kay Hugh na alam niyang hindi siya sapat at sinamantala lamang siya ng mga tao. Pinipilit niyang kumbansihin si Hugh na kasalanan niya ang lahat at kung papatayin niya si Ceres, maibabalik nila ni Hugh ang normal nilang buhay at magiging masaya ulit sila. Samantala, galit na galit si Prinsesa Hugh kay Bartley at sumisigaw dito na lumayo at huwag sirain ang quality time niya kasama si Ceres. Samantala, si Ceres ay nasa ilalim pa rin niya, may 12 bali sa tadyang at dumaranas ng matinding sakit. Bumagsak si Bartley sa kanyang mga tuhod, binitiwan ang espada. Para sa mas matinding drama, nagwasak ang mundo sa paligid, puno ng kidlat. Sumigaw siya sa matinding pagdadalamati sa lahat ng nangyari. Biglang lumitaw ang system na ipinapakita na si Demon King Bartley ay broken, na nagbigay kay Ceres ng karagdagang dagdag 5 levels. Pumasok si Bella, sinusubukang iligtas ang kaibigan mula sa mga kamay ng Demon Princess. Tumakbo siya papunta kay Ceres at sumisigaw kay Hugh na isa itong walang hiya at halimaw. Pero pinigilan siya ni Ceres, sinasabing sobrang delikado. Samantala, nakapatong pa rin si Prinsesa Hugh kay Ceres habang dinidilaan niya ang sariling kamay na parang pusa. Hindi nakinig si Bella kay Ceres at sinubukang hatawin ng espada si Hugh. Ngunit nahuli siya ni Hugh gamit ang kanyang buntot.
Ginamit ni Prinsesa Yug ang buntot niya para balutin ang baywang ni Bella. Pagkatapos, inihampas ni Yug si Bella sa pader. Pinanatili niyang nakadikit si Bella sa pader. Samantala, sinisipsip ni Yug si Siris ng todo. Halatang wala nang magawa si Siris sa sitwasyon, at hinayaan na lang niyang gawin ni Prinsesa Yug ang gusto nito. Nagtataka si Prinsesa Yug kung bakit siya umaasta ng sobrang wild, na parang hindi na siya ang sarili niya. Pero imbis na mga sagot, puro sarap at ligaya ang nararamdaman niya, at nagpatuloy pa siya. Tinitigan niya si Siris nang may nag-aalab na mga mata habang nilalamon siya ng sariling kasab-ikan. Bumangon si Bartley, ngayon puno ng galit at pagtanggi. Dinampot niya ulit ang espada at sumigaw kay Prinsesa Yug na isa itong sinungaling at sinira ang puso niyang tapat. Lalong lumakas ang sigaw niya, hindi raw siya papayag na pakawalan si Prinsesa Yug. Nakatitig siya ng may luha sa mata, patuloy na binabato ng masasakit na salita sina Yug at Siris. Yumanig ang kuweba dahil sa lakas ng kanyang tinig habang umiiyak siya na parang bata. Sa isang biglaang kilos, bumilis si Bartley na parang kidlat, inihanda ang espada para patayin si Yug. Hindi alam ni Prinsesa Yug ang binabalak ng kanyang fiancé. Biglang lumitaw si Bartley sa harap nina Yug at Siris. Itinaas niya ang kanyang sandata, handang ihataw habang umiiyak na parang bata. Sinabi niya na ito raw ang nararapat kay Prinsesa Yug para tapusin ang lahat ng sakit na dinaranas niya. Nagulat si Prinsesa Yug at nakatitig kay Bartley na may mga matang nagmamakaawa. Halos wala na siyang oras para makariyak. Sa kabila nito, nakapatong pa rin si Yug kay Siris. Parang pareho silang hindi talaga alam kung ano na ang nangyayari. Sa sobrang lapit ng espada sa mukha ni Prinsesa Yug, biglang tumigil ito sa paggalaw. Walang nangyaring sugat kay Yug. Tumalikod lang si Prinsesa Yug at ipinagpatuloy ang pagsipsip kay Siris, parang wala siyang nakita, o baka hindi na lang siya nagmamalasakit sa lahat. Samantala, umuungal si Bartley sa matinding sakit, sinisigaw na mahal pa rin niya si Yug at hindi niya kayang tapusin ang buhay nito kahit paniloko siya. Habang sinisipsip ni Yug si Siris, patuloy na umiiyak at sumisigaw si Bartley sa background. Nakatulala si Bartley, hindi alam ang gagawin, at sobrang lungkot dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Yug. Binitiwan niya ang espada mula sa pagkabigla, at nahulog siya roon, hindi gumagalaw sa sobrang matinding damdaming nararamdaman niya. Bumagsak siya, basag na basag ang damdamin, at pati ang system ay kinikilala ito bilang isang total mental breakdown. Na-activate ang self-destruction protocol para sa mga demonyong unstable, at makikita ang berdeng liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan. Sa kabila nito, ipinapalam ng system kay Siris na nakakuha siya ng 3 levels. Sa wakas, napansin ito ni Prinsesa Yug at natulala siya. Sinubukan niyang kausapin si Bartley, tinatanong kung ano ba talaga ang gusto nitong gawin. Nagkatinginan lang ang iba pang mga demonyo, puno ng kalituhan. Sinasabi nilang wala silang kasalanan. Pero kahit ganoon, nilabag nila ang utos at nagtakbuhan palayo dahil ayaw nilang masabugan. Sa huli, makikita si Bella na sugatan at nakadikit pa rin sa pader. Si Siris ay pilit bumabangon mula sa pagkakapatong ni Prinsesa Yug. Si Prinsesa Yug ay nakatitig kay Bartley. At si Bartley ay nananatiling hindi kumikibo, naglalabas ng liwanag at usok mula sa katawan. Lahat sila ay parang hindi alam ang gagawin. Lumabas bigla ang system at ipinahayag kay Siris na umabot na siya sa level 10 at may bagong skill siyang na-unlock. Mabilis na hinawakan ni Siris ang kanyang makinang at kumikislap na espada,
Dama ang matinding determinasyon sa mga mata niya, handang saktan at tapusin ang buhay ng Demon King na banta sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid. Samantala, tuluyan nang bumigay ang isip ni Bartley sa bigat ng pagtataksil, sakit ng puso, at matinding hapdi ng mga sugat niya. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan siya ng matinding hiwa mula sa kumikislap na espada ni Siris. Malalim ang tama at tumilapon siya palayo, naiwan ang dating makapangyarihang Demon Lord na ngayon ay nanghihina at tuliro. Habang nasa level 10 na, pinakawalan ni Siris ang isang espesyal na galaw na tinatawag na Swift Body Slash. Dito, nagiging parang multo si Siris at biglang lumilitaw sa loob ng 5 metrong paligid ng kalaban, sabay bigay ng napakatinding hiwa. Naputol ng malinis ang leeg ni Bartley sa sobrang bilis at lakas ng atake. Habang bumabagsak ang napakalaking katawan ni Bartley sa lupa, natigil bigla ang meltdown na muntik ng sumira sa buong dungeon at magdala ng lubos na pagkawasak. Nakatingin lang si Hugh mula sa di kalayuan, nanlalaki ang mga mata at hindi makapagsalita, tulala sa nakitang pagbagsak ng Demon King na wala ng buhay. Hindi niya matanggap na naawat sa huling sandali ang delikadong self-destruction. Kahit na sirang-sira na ang espada niya, napapangiti si Siris sa sariling nagawa. Tinitigan niya ang durog na sandata habang iniisip na kung ipagpapatuloy niya ang pag-upgrade at laban, baka makakuha pa siya ng mas makapangyarihang mga skill at lalo pang lumakas. Pero si Hugh, kahit mayabang ang hitsura at mukha ng taong disappointed, talagang dismayado. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit kailangang umabot sa ganitong katapusan. Akala niya mas kalmado na ang pangalawang pagkakataon, pero naguguluhan siya kung bakit parang mas magulo pa rin ang lahat. Habang nilalamon siya ng pagkadismaya, bigla na lang, kahit patay na, biglang umatake si Bartley. Sa hindi inaasahang paggalaw, lumundag siya papunta kay Hugh at buong bigat na bumagsak sa katawan nito. Gulat na gulat si Hugh, hindi makapaniwala na kaya pang gumalaw ng Demon King na inakala niyang wala ng buhay. Narinig mula sa kanya ang isang malakas, mahaba, at tumitindig balahibong sigaw ng habang niyayakap siya ng mahigpit ng hari, halos hindi na siya makahinga sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito. Samantala, si Bella na matagal nang nakagapos sa buntot ni Hugh, sa wakas ay nakawala na rin. Natamba siya at napapahinga ng malalim, parang humahabol ng hangin, tuwang-tuwang nakalaya. Habang mahigpit pa ring yakap ni Bartley si Hugh, nagsusumamo itong tuparin daw ni Hugh ang nauna nilang usapan, na mamamatay silang dalawa ng magkasama. Tumanggi si Hugh at sinabing ayaw niya. Sa likod ng lahat ng ito, sinalo ni Siris si Bella nang mahulog ito mula sa pagkakabitiw. Habang nangyayari ang kaguluhan, nagsisimula ng mag-self-destruct si Bartley. Ang nakakatawa, nasa self-destruct mode pa pala talaga ang lalaki. Nagpapanik si Hugh, paulit-ulit na nakikiusap na palayain siya. Bigla siyang parang damsel in distress, na walang ibang gusto kundi mabuhay. Sigaw siya ng sigaw na ayaw niyang mamatay at pakiusap na pakawalan siya. Sa gitna ng sobrang takot at desperasyon, napasigaw siya at nagtanong kung sino ang magliligtas sa kanya. At parang superhero na sumulpat mula sa kawalan, biglang lumitaw si Siris, mabilis na parang kidlat at galit na galit. Pinutol niya agad ang mga kamay ni Bartley gamit ang kanyang sirang espada, kumikislap ito kahit bitek-bitek na. Nagliparan ang mga spark habang nagtatama ang bakal at laman, at napasigaw ng malahalimaw si Bartley sa sakit at gulat, nanginginig ang dambuhalang katawan sa biglaang pag-atake. Hindi na nag-aksaya ng oras si Siris.
Hinawakan niya ng mahigpit si Yug sa braso, ramdam ang matinding kagipitan, at walang pag-aatubiling tumakbo palayo mula sa eksena. Dali-dali silang tumakas, iniwan sa likod ang pugot na katawan ng Demon King na unti-unting gumuguhong bumagsak sa lupa, habang umaagos pa rin ang pulang enerhiya mula sa mga sugat nito. Sa mga huling sandali niya, dala ng sukdulang pighati at pagkadurog ng puso, tinawag pa rin ni Bartley ang pangalan ni Yug. Inabot niya ang kamay, nanginginig na parang sinusubukang maabot siya sa huling pagkakataon. Nagniningning ang katawan niya ng kakaibang liwanag, senyales na nalalapit na ang pagputok. Ang mga mata niya kumikislap ng halong sakit at pagmamahal bago siya tuluyang lumunin ng liwanag. Sumabog sa napakaliwanag at nakakabulag na putok ang Demon King, yumunig ang buong dungeon. Isang dambuhalang pagsabog ang kumawala, pinalindol ang mga pader at kisame, at nagliparan ang mga tipak ng bato at alikabok sa lahat ng direksyon. Habang lumalawak ang pagsabog, bumuka ang lupa sa ilalim nina Ceres, Bella, at Yug. Nabiyak ito sa matatalim na guhit, hanggang sa nahulog silang tatlo nang walang magawa sa napakalalim na bangin sa ibaba. Habang nahuhulog sila, may kakaibang nangyayari sa katawan ni Yug. Ang mga braso at binti niya kumikislap na tila nagbabago ng anyo, at ang mukha niya nag-iiba-iba sa pagitan ng tao at halimaw. Nang bumagsak sila sa lupa na may malakas na tunog, tumilapon si Bella sa tabi ni Ceres, hingal na hingal, habang si Yug bumagsak ng diretsyong nakapatong kay Ceres, halos mawalan siya ng hininga sa bigat at naiwang naguguluhan kung napunta na ba sila sa pinakailalim ng dungeon. Bigla, habang pilit nagfo-focus si Ceres, may nakita siyang maliit na salamander na gumagapang sa batong sahig. Kumikinang ang mga kaliskis nito na parang hiyas. Nanlaki ang mata niya, hindi makapaniwala, pero agad namang lumitaw sa system niya ang notification na si Yug pala iyon sa salamander form. Sabi ng system, bumagsak na sa 0 ang magic value ni Yug at siyam na lang ang natitirang health points niya. Ngayon, sobrang liit at tila walang kalaban-laban si Yug sa salamander form. Natarante siya at dali-daling nagtago sa loob ng pantalon ni Ceres, gumagapang papasok at naghahanap ng proteksyon. Nanginginig siya roon at paminsan-minsan sumisilip, nakadilat ng malaki ang mga mata at takot na takot sa mga nangyayari sa paligid. Samantala, unti-unting nagkakamalay si Bella, bumubukas-bukas ang mga mata habang inaalam kung nasaan siya. Pilit niyang itinataas ang sarili, pero nanlalambot at nahihilo pa siya, puno ng mga tanong sa isip tungkol kay Ceres. Habang sinusubukan niyang tumayo, napada pa siya at napunta sa posisyon na nakahiga halos sa ibabaw ni Ceres, napaka-awkward at nakakatawa ang naging itsura nilang dalawa. Sa mismong sandaling iyon, nakaramdam si Ceres ng marahang pag-vibrate sa balat niya, senyales ng bagong notification mula sa kanyang system. Ipinaalam nito na na-rewardan siya ng Nia map ng dungeon matapos talunin ang Demon Lord. Lumutang sa paningin niya ang kumikislap na teksto, mahina hong nagtatanong kung gusto na ba niyang buksan ang mapa at tingnan ang laman nito. Sandaling napatigil si Ceres, nalito at hindi malaman kung ano ang uunahin, ang makatakas ba o ang tuklasin ang bagong impormasyon. Napakunot noo siya habang iniisip kung tamang ideya bang buksan agad ang mapa. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat at pag-isipan muna ito bago gumawa ng anumang desisyon na baka ikapahamak nila. Biglang napatingin pababa si Bella at natulala. Nanlaki ang mga mata nang mapansin niyang nasa ilalim pala niya si Ceres, at halos dikit na dikit ang mukha nito sa sensitibong parte ng katawan niya. Namula siya ng todo, parang kamatis, at napasinghap sa gulat, sabay atubiling umatras at paulit-ulit na nagsosorry,
nanginginig ang mga kamay at sobrang nahihiya sa nangyari. Pero si Sirius, wala man lang pakialam sa hiya ni Bella. Nakatingin siya sa malayo, seryosong nag-iisip kung bubuksan na ba niya ang misteryosong mapa o hindi. Punong-puno ng system at dungeon ang isip niya, wala ng space para pansinin pa si Bella o ang awkward na sitwasyon nila. Humingi ng paumanhin si Bella sa nangyari at umalis sa ibabaw ni Sirius. Siya ay napahiya sa nangyari kani-kanina lamang. Hindi na ito pinansin ni Sirius at natahimik na lamang. Sa wakas, nagdesisyon na si Sirius. Ramdam niya ang isang malakas na bugzo ng determinasyon habang pinipili niya sa isip ang opsyon na buksan ang mapa. Pagbukas ng virtual na screen sa harap ng mga mata niya, bumungad dito ang isang napakalaking network ng mga lagusan at silid, kumpleto sa mga detalyeng nagpapakita ng mapanganib na mga dead end, mga patagang bitag na tusong itinago, at mga mahalagang resources na nakakalat sa buong dungeon. Sa pagkakita niya sa napakaraming impormasyong ito, napuno si Sirius ng ginhawa at tunay na saya, dahil alam niyang hawak na niya ngayon ang gabay para makagalaw ng ligtas ng hindi maliligaw o mapapahamak. Nakayanan niyang dumiretso sa boss room nang hindi na kailangang dumaan sa kung ano-anong liku-likong daan o panganib na pwedeng sumira sa kanilang oras at lakas. Kumislap ang mga mata niya sa determinasyon habang sinisimulan na niyang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Sa pagkarinig sa mga mumunting bulong ni Sirius tungkol sa mga nakikita niya, napatigilid ang ulo ni Bella, sabay kunot ng noo at halatang nalilito. Nagtataka siya kung ano ang pinagsasabi ni Cos at kung nakakita ba ito ng mahalagang bagay. Pero mabilis na sumagot si Sirius ng simpleng hindi, gusto niyang iwasan ang mahabang paliwanag na baka lalo lang silang abutin ng oras sa gitna ng gulo. Doon napansin ni Sirius na tanging siya lang pala ang nakakita sa mga mensahe ng system. Bigla niyang naisip kung gaano kahalaga na manatiling lihim ang impormasyong ito kahit sa mga pinakamalapit niyang kasama. Alam niyang kung mapunta sa maling kamay ang sikreto, pwede itong gawing napakapanganib na sandata. Pagkatapos, humarap si Sirius kay Bella, seryoso ang mukha, at inudyukan itong umalis na agad kasama niya para makalayo sila sa anumang natitirang panganib. Pero habang nagsisimula siyang gumalaw, biglang bumaon sa dibdib niya ang matinding sakit, parang tinuhag siya ng matalim na kutsilyo, at napayuko siya sa sobrang hapdi. Isang sandali lang, samuka siya ng marahas, naglalabas ng likidong matengkad na kulay ube na kumikislap sa bato sa sahig. Para itong kakaibang halo ng malapot na dugo o lason na nakakakilabot tingnan. Sa pagkakita ng bigla at nakakatakot na pangyayaring ito, nag-iba agad ang mukha ni Bella mula pagkalito tungo sa sukdulang panik. Agad siyang lumapit, nanlalaki ang mga mata sa takot, gusto niyang malaman kung anong nangyari kay Sirius at bakit bigla itong sumusuka ng ganong klaseng nakakatakot na likido. Nangangatog ang boses niya, desperado siyang matulungan ito. Pero hindi doon natatapos ang bangungot. Bigla, walang babala, nagliyab ang kanang kamay ni Sirius, isang matinding apoy ang sumiklab, at sa kanyang pagkagulat at takot, nagsimulang kumulubot at lumiit ang kanyang maliit na daliri habang nilalamon ito ng apoy. Kumalat ang init palibot, bumabalot sa lugar ng amoy ng nasusunog na laman. Napahiyaw si Sirius sa matinding sakit, bumagsak sa batong sahig, at nagsimulang gamulong at mangisay sa sobrang init at kirot na parang bumabalot sa buong katawan niya. Sumasayaw ang apoy sa mga braso at binti niya, tila baga gusto siyang lamunin ng buo. Hindi nagdalawang isip si Bella. Tumalon siya sa tabi ni Sirius, niyakap ito mula sa likod, at mahigpit na hinawakan ang nasusunog nitong kamay para pigilan itong lalo pang gumalaw at masaktan. Sa pagkakayakap niya,
nakita ni Bella, na may halong pangangilabot, na nagsimulang damaloy ang dugo mula sa likod ni Ceres, lumilikha ng mapulang bakas sa damit nito. Agad niyang pinigilan ito sa pagkuskus ng mga kamay sa sahig dahil baka lalo pa itong masugatan. Napansin din ni Bella na parang nagbabaga ang buong katawan ni Ceres, parang niluto mula sa loob ng napakalakas na apoy. Dahil sa walang humpay na tulong ni Bella, unti-unting hamupa ang matinding pagliyab sa daliri ni Ceres. Pero kahit na naawat ang apoy, halatang grabe pa rin ang pinsala, kalahati ng maliit niyang daliri ang tuluyang nasunog at lumipad pa ang isang itim na piraso nito, lumapag sa malamig na sahig ng dungeon. Napahingal si Ceres, pawis na pawis at halos hindi makapagsalita, pero nagawa niyang ngumiti ng bahagya at ipaalam kay Bella, kahit nanginginig pa ang boses niya, na ayos lang siya sa ngayon kahit kumikirot pa rin ang buong katawan niya. Sa sobrang tensyon, mahigpit na hinawakan ni Bella ang braso niya, nakatitig sa mga mata ni Ceres, nanginginig ang boses habang tinatanong kung ano talaga ang nangyayari sa katawan niya at bakit parang natutunaw ito sa harap ng mga mata niya. Halata ang takot at sakit sa mukha ni Bella, parang hindi niya matanggap ang hirap na pinagdadaanan ni Ceres. Malungkot na ibinaba ni Ceres ang tingin at nagsimulang magsalita, mabigat ang boses habang isiniwalat ang katotohanang matagal na niyang tinatago, na nalasan siya 6 na buwan na ang nakararaan. Malalim siyang huminga, pinipilit buuin ang sarili para may kwento ang istoryang bumabagabag sa kanya mula noon. Ipinaliwanag niya kung paano sinalakay ng mga halimaw ang lungsod ng walang babala, agad itong nilubog sa kaguluhan. Nasaksihan niya kung paano naglalaban ng matindi ang napakaraming halimaw at isang bayani mula sa guild, sabay sabog ng mga armas at pagsiklab ng mahahabang liwanag ng mahika. Sa gitna ng labanan, nakita niyang pinag-aagawan ng mga halimaw ang isang misteryosong kahon na tila napakahalaga para sa kanila. Nagpatuloy si Ceres sa kanyang kwento, lalong tumitindi ang lungkot sa boses niya habang inilalarawan kung paanong biglang nasugatan ang kahon ng isa sa mga halimaw, dahilan para sumabog ito ng napakalakas. Ang bagsik ng pagsabog ay nagpalipad sa kanya, itinapon siya papasok sa gumuguhong mga guho ng mga gusali. Habang nakahandusay siya at nakabaon sa mga tumpok ng bato, napansin niyang may tumatagas mula sa nabuksang kahon, isang likidong kumikislap sa ilalim ng madilim na liwanag. Pagkalabas ng likidong iyon, inalala ni Ceres na bigla nang nagsimulang bumuhos mula sa langit ang dugo na parang ulan, kumalat sa hangin ang nakakahilong amoy ng kalawang na halos ikasuka niya. Sobrang tapang ng amoy, nakakabingi at parang sinasakal siya sa bawat paghinga. Nagsisigawan ang lahat sa paligid habang sinusunog ng ulan ang balat nila, nilala pa ang laman nila, at biglang naging parang impyerno ang buong lungsod. Ibinahagi ni Ceres na sa sobrang swerte o malas niya, nanatili siyang nakabaon sa ilalim ng mga bato at hindi siya agad nadikitan ng nakamamatay na dugong ulan. Pero ramdam pa rin niya ang nakalalasong amoy na halos ikahilo niya. Sa kabila ng hindi direktang pagdikit ng dugo sa katawan niya, nagsimulang sumakit ng matindi ang likod niya, parang natutunaw ito mula sa loob. Kahit hindi siya nabasa ng dugo, alam niyang nalasan siya, pumasok ang lason sa katawan niya sa simpleng paghinga lang ng nakalalasong hangin. Nang magising siya makalipas ang ilang araw, nagulat siyang nakahiga na siya sa isang puting kama sa ospital, sobrang mapotla at nanghihina. Pinaligiran siya ng mga doktor na seryoso ang mukha, at isa sa kanila ang nagbigay ng nakakabiglang balita na baka 1 taon na lang ang natitira sa buhay niya bago siya tuluyang lamunin ng lason. Bigla, habang lugmok siya sa kawalan ng pag-asa, nakita ni Ceres na parang lumitaw sa harap niya ang isang kumikislap na screen na puno ng mga teksto.
Napatingin siya, hindi makapaniwala, habang binabasa ang nakasulat doon na sinasabi na ang dugo ng Demon Lord lang ang makakapagpagaling sa lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Tinanong ng screen si Sirius kung gusto ba niyang itali ang sarili sa system at maging isang player, na handang magbigay sa kanya ng mga clue at gabay kung paano niya makukuha ang dugo ng Demon Lord bilang tanging pag-asa niyang mabuhay. Isang desisyong babago sa buong buhay niya. Hindi nag-atubili si Sirius, sabik na mabigyan ng pag-asa, kaya tinanggap niya agad ang alok. Sunod na impormasyong natanggap niya mula sa system ay nagsasabing ang dugo ng Demon Lord, ang susi sa kanyang kaligtasan, ay kasalukuyang matatagpuan sa kailaliman ng Night Dungeon, nakatago sa ilalim ng napakaraming panganib. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan si Sirius, pagod pero matatag pa rin ang mga mata, ay ibinahagi lahat ng ito kay Bella. Ipinaliwanag niya na matapos ang walang tigil na paghahanap at pakikipaglaban, nalaman na rin niya sa wakas na nasa loob mismo ng madilim at komplikadong mga lagusan ng dungeon na kinatatayuan nila ngayon ang paraan para gumaling siya. Huminga ng malalim si Sirius, kinokolekta ang lakas, saka tumayo at humarap kay Bella, may matinding determinasyon sa mga mata. Hinimok niya itong kailangan na nilang gumalaw ng mabilis, sabay binanggit na may silid sa unahan na puno ng mga damit at armas na pwede nilang gamitin para maghanda. Tumango si Bella, walang pag-aalinlangan, at sabay silang naglakad papunta sa silid, parehong handang harapin kung anuman ang susunod na pagsubok na naghihintay sa kanila.